yes. Yan. Hindi sanay sa camera. There are lots of going on and maraming mga challenges pa ang darating for us. So bali ngayon, bakit namin dino-document yung ganitong scenario? It's really because another journey, another milestone. Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Can you turn that on? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitrip at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. So right here, Arbage Mountain. Pinalikman pa. Good morning. So in today's video, meron kaming Maples Basketball Tournament. So, kasama ko na naman yung Maples Basketball. So first day dito sa home court. Tama ba? Yes. Yan. Hindi sanay sa camera. Nahiya ako. So maganda rito is that yung every Sunday namin na ginagawa, kala mo parang may kainan lang after ng laro. So ayan, papasok na ako dun sa gym at magko-coverage na ako yung kanilang cameraman. So yung mga upload namin dito sa Maples Basketball, naka-unlink dito sa channel na to. Just check on the description below yung link para mapanood nyo yung full game. But for now, this is going to be our vlog for today. And at least para maipakita ko sa inyo kung ano yung pinagagawa namin every Sunday. Yan. Welcome back. Ayos! Power! Balita. Morning, bro. Good morning. Yeah! Yeah, Leo. Alright, JD. Hello. Welcome back sa Westgate. Welcome back. Home court. We start at exact morning. So yan, 5 minutes magsisimula na yung game. Ayan na yung mga pagkain. Diba? Maglalaro ka lang. Tapos yung mga pagkain din dito ang available. Look. So may itlog pa. All 57. Nice pass. Yan, yari kayo. JD drives. Woo! JD Boardman. Ayan, fall season na dito sa Canada. See? So, today is October 1st at nandito kami ngayon sa may dental clinic. Sinamahan namin si mama para magpa-dentist. And right now, fall season begins. At kung nakikita mo na yun sa background, diba? Talagang nag-start na magdilaw yung mga halaman and yung mga puno. Tapos, ayan, nalagas na. So, I'll just give you an update on what's happening sa amin dito sa Canada. Or sa buhay sa Canada. And as you all know, October 17 start na sa work si Aisha sa Hamilton, Ontario. And right now nag-aantay pa rin kami ng resulta dito sa Manitoba. It's been about 7 days business or working days para makuha namin yung result na kailangan. So 3 more days, hopefully by this week sana magkaroon kami ng magandang resulta. Sabi namin kung ano yung nakahain sa table, kung ano yung nandiyan, yun yung gagawin namin. Doon sa mga nagtatanong kung ano yung initial plan namin right now, ay siya muna ang unang pupunta sa Hamilton, sa Ontario. And susubukan niya, titignan niya yung status doon. And so far, yun lang muna yung plano. Then kami dito sa Manitoba, with the kids, with si mama, malaking bagay yung presensya ni mama dito. Na kami muna yung may iwan at mag-i-stay until we have a concrete plan kung ano ba yung mangyayari sa Manitoba. Yung plan A will be kapag natapos yung review, pwede na siyang mag-direct, pwede na siyang mag-practice dito sa Manitoba, which is a good thing kasi pag dito siya nag-practice, meron na siyang work na pwedeng pasukan, especially right now. Flu season starts, vaccine season starts, and yan yung doon yun sa pinagtatrabaho ni Aisha kay doctor na pwede na siyang mag-start as a nurse to administer some flu shots and COVID vaccine. Second
meron din siyang work dito kay April doon sa Prime Medical Health. Meron siya doon yung mga nurses naman na nagta-travel nurses. So isa yun sa mga pwede niya maging trabaho rito sa Manitoba once na makuha namin yung license to practice niya or makapag-register siya rito. And then marami ring mga facilities dito na pwedeng makuhaan niya ng trabaho. So yun yung first option. And then yung second option naman is that sakasakaling ma-review at pag-practicein or hingin siya ng Manitoba ng mga practice hours, no choice, kailangan niya talagang mag-practice dun sa Ontario, which is yun yung gagawin niya na, or in the future yun yung ongoing process. Kaya hindi rin namin mabitaw-bitawan, hindi rin kami pwedeng mag-disagree or hindi namin pwedeng gawin yung Ontario na bitawan, kasi malay mo yun din yung isang susi para doon naman sa mga practice hours. So sa ngayon nakadepende lahat yan sa Manitoba. Isang option din na pwedeng ihain sa amin dito sa Manitoba is that ito yung pinakaayaw namin, na kung saan i-review or i-approve si Aisha to register here, but she needs to take a course for at least 6 months. 6 months course, or meron siya mga kurso na pwedeng kunin. Okay lang siguro kung yung mga BLS training na will take a day, or yung mga ibang mga IVT trainings that it will take just an hours. Pero kung siya ay pag-reviewin or kung siya ay pagkukunin ng course dito sa Manitoba for another 6 months, then it's going to be a different story. Kasi syempre nurse ka na bakit kailangan mo pa magantay for another 6 months para lang makapag-register dito sa Manitoba, in which in other province like Alberta and Ontario na registered ka na So iyon yung sinabi ko sa kanya. Then we have no choice but to really move forward of getting the option of staying, or sabihin na lang nating option that a sacrifice that you will work dyan sa Ontario, and then soon enough kapag okay na yung credentials, balik tayo ng Manitoba. But it's still not on the table or not on the options yet, kasi nga wala pa yung hatol or wala pa yung decision dito sa Manitoba. There are lots of going on, and maraming mga challenges pa ang darating for us para naman sa future. So yun, sa mga challenges, marami pa mga pagsubok, and I think that's, again, sabi ko nga, action reaction, depende yan sa mga consequences or decision making na gagawin namin. We're just really hoping na maging okay yung lahat. Yan yung mga nagtatanong dito sa channel natin kung ano na ba yung status namin dito. We have 17 more days. Then tinitignan pa rin namin yung mga option. Hindi namin binibitawan yung Manitoba until magkaroon ng closure. So sa mga susunod na mga araw, titignan namin kung anong day, anong araw yung review sa Manitoba. And so far yun pa lang yung status namin sa ngayon. We're going to continue to wait until we got the closure or final result. Kung ayaw talaga ng Manitoba na dito mag-practice si Aisha, wala kaming magagawa, but we're just thinking of the future right now. So Ontario, syempre napakahirap mag-move ng province, especially at least kahit paano nakapag-establish ka rito. Sabi nga namin is, kung kami lang dalawa, napakabilis magdesisyon, napakadaling mag-move at mag-umpisa sa simula, especially moving to a different province. Pero right now, kino-consider namin yung mga bata. Syempre, it's a big risk. So syempre, yung mga bata lang din naman ang iniisip namin. But hopefully enough, magkaroon ng magandang resulta yung dito sa Manitoba. So papasalamatan ko rin yung mga talagang nakasubaybay dito sa buhay sa Canada, and it's been a while na nag-update ako sa inyo from time to time, kasi gusto rin namin makita yung resulta, gusto rin namin ma-document yung mga ganitong bagay, especially yung mga ganitong decision making. It is really something for us and that's why we're doing it right now. And una, nagpapasalamat din ako kay Eve and Curvy, shout out sa inyo, and maraming salamat sa pagtulong, kasi sila yung mag-aasikaso kay Aisha kapag dumating siya sa Ontario, sa Hamilton. Sila yung mga ka-classmate ni Aisha nung college. So sila yung talagang all out support na
sila muna ang bahala kay Aisha doon. If ever na matuloy yung plano. Sabi nga ni Aisha doon sa dalawa kay Even Kirby na the notice will apply after this first week of October. So all plans will be plotted kasi by next week wala na siyang trabaho naka-resign na si Aisha So again, there's no really turning back para bumalik sa pagiging healthcare aide, but it's a moving forward to become a registered nurse. And also, yun talaga yung pangarap niya, gusto niya talaga maging registered nurse dito sa Canada. And ayan na, it's happening right now after 10 years. So wala tayong magagawa doon. Ako, support lang talaga ako ng support. Ano yung gusto niya, yun yung i-work out namin. So ayan na, nandito na kami ngayon sa part na to, na kung saan everything will go on depending sa decision ng Manitoba. So good shout out sa Manitoba. Hopefully sana may ibigay nyo rin yung magandang resulta kay Aisha. So far naman wala namang kaming problema sa Manitoba. I have work here. Meron din namang trabaho nag-aantay dito kay Aisha, but again, so kami ngayon nai-stress. Nai-stress din kami ngayong mga linggo na to kasi syempre hindi rin naman namin alam, and mawalay ka sa family mo, sa mga bata, especially you're the mom. I can feel the pressure din kasi syempre sino ba naman yung magulang na mawalay ka sa mga anak mo, syempre habang maliliit pa sila, and eventually lalaki rin sila, pero right now as of this moment na maliliit sila, they already need a mom or a dad. So wala kaming choice but to give our hopes up, and we are just really hoping for the best. Basta hoping for the best lang din talaga. Very stressful to think right now kasi hindi namin alam kung ano yung magiging resulta. Lang ang alam namin na solid ngayon is that Aisha will be going to Hamilton this coming October 17, and resign na siya, last day niya sa work niya this coming October 10. And then from there, kapag walang resulta from October 10, then yung week ng October 10 to October 16 or 15, yun yung week na hahanap na si Aisha doon, or magtra-transition siya. So again, sabi ko sa kanya, if you will try to do the sacrifice, ikaw lang muna pupunta ron, and from there we'll cross the bridge when we get there. So yan lang yung status namin ngayon. Ako, yung sa mga nagtatanong ano mangyayari sa akin if ever na lilipat kami doon sa Ontario, so syempre maghahanap din ako ng trabaho. Kailangan maghanap ng trabaho kasi hindi rin naman kakayanin ni Aisha na siya lang ang magtatrabaho doon, especially with Ontario, napakataas ng cost of living, and hindi ka makakabili ng basta-basta bahay doon. Nagtingin si Aisha ng bahay, or isa sa mga kaibigan namin na nandoon na ang bahay talaga is nag-worth magkano? $800,000, which is dito may magandang bahay ka na, but then everything will goes. So bali ngayon, bakit namin dino-document yung ganitong scenario? It's really because another journey, another milestone, and para din dun sa mga tao na baka siguro same case or mirror like yung situation natin, baka siguro sa mga susunod na mga taon or sa mga susunod na mga pangyayari sa mga buhay ninyo, baka makita nyo rin or ma-mirror nyo yung sitwasyon nyo sa sitwasyon namin. And really, it's really a big decision of moving to a different province, especially yung mga family nandito sa Manitoba. Yan. Maraming salamat sa pagsubaybay. Maraming salamat doon sa mga nanonood, especially to JL and Kat na nanonood ngayong araw na to, kay Daniel, Lirik na nakasubaybay dito lagi sa mga videos, and especially doon sa mga subscribers of these channels na mula noon hanggang ngayon is nandito pa rin. Maraming salamat sa pagsubaybay, and this will be a journey to be documented and to be shared by every one of us dito sa munting channel ng Buhay sa Canada. At some point meron tayong pwedeng pag-usapan, and again, yan, we'll see you to the next video. Makitip, makitrip at makitravel dito sa Buhay sa Canada, and we'll see you on to the next one. Peace.